Good day everyone, my name is Darwin Carly Morano. Mag-discuss ko about aning nga topic string method, common built-in function, and basic modules classes. First, string method. String method are pre-built function specific to text data. String used with a simple command. They perform common operation like changing case, searching, or modifying the text, letting you easily modify, examine or manipulate text without writing complex code yourself. Dun sa Python, mo ni akong gibutang nga mga method. So, mo din yung example. First, sa line 1, nag-comment ko diri og convert the string into a lowercase. Then sa line 3, kuan ko diri nag-assign nga ang text is hello world. Then convert into lowercase, nagbutang po ko diri og variable na lowercase, then equal to text into lower. Then nagprint ko, then ako din gi-print sa lowercase. So ang output ana is kuan ay lowercase na hello world. So diri sa line number 7 nag-comment ko convert the string into uppercase. Then nagbutang ko og variable na name, then akong value sa name is Darwin. Then sa line number 10, to convert into uppercase, nagbutang na po kog upper slash case equals to name nga Darwin. Para ma-convert into uppercase, nagbutang kog upper nga word. Then nagprint na po ko. Then mao na po niya output. So sa line 13, nag-comment na po ko convert the first character of the string to uppercase and the rest to lowercase. Then sa line 15, nag-assign na po kung ang code is equal to Python. Then sa line 16, mo na po na akong gibuhat into para ma-capitalize akong name. Nagbutang ko ako ang variable, then ito nagbutang ko capitalize. Sa line number 17, nagprint na po ko mo ang iyang output. So capital P, small letter Y-T-H-O-N. So sa line 19, nag-comment na po ko convert string into lowercase. So nag-assign na po ko nga si A is Darwin Morano. Sa line 22, mura po nang gibuhat case fold slash name, then ang A nga ang variable is iyang value is Darwin Morano is case fold. Then nagprint na po ko case fold, then mo na yung output small letter na DARWIN, then space MORANO. So sa line 25, nag-comment na po ko through na convert the first character of each word to uppercase. So nag-assign na po ko nga si B is Dar. Then sa line 28, nagbutang ko og title slash name equal to B nga Dar, then title dayon, then nagprint na po ko nga ang title name. Ang iyang output na is DAR capital. Then sa line 33 ay sa line 31, nag-comment na po ko nga si swap case lowercase become uppercase and vice versa. Swap case, nagtanggog swap case, then equal to title name, then swap case, nagprint kog swap case. Ang iyang output is small letter D ay capital AR. Then sa Java pod mo na yung method. Then mo ni yung example sa Java. First, nagbutang ko og variable nagbutang og data type na string, then nagbutang og variable na text, then ang iyang value is hi world. So nag-convert ko diri into lowercase. So first, nagbutang og data type na string, then iyang value is lowercase, then ang sulod sa lowercase is text.
convert into lowercase, nagbutang kog 2 lowercase, then system out that print line, then lowercase, then ang mo print ana is lowercase na hi world. So sa line number 8 nagbutang na po ko ay nag-initialize ko dire nga nagbutang og data type na string, then ihang value is name, then ang sulod sa name is Darwin. So sa line number 10 to convert into uppercase, nagbutang ko uppercase na name, then equal to name nga Darwin, then to convert into uppercase nagbutang ko to uppercase. So line 11 nag-print out na po ko dire nga sa uppercase. Then sa line 13 nag-initialize na po ko dire nga si name 1 is Angelica. Then sa line 15 nag-initialize na po ko dire nga si ang int is length, convert ang length, then equal to name 1 nga Angelica, then length. Then nag-print out na po ko dire nga sa length nga Angelica. So sa line 18 nag-initialize na po ko dire nga si name 2 is Pauline Dumanlang. Ang variable ni ang value niya is Pauline Dumanlang. Then nagamit ko method na boolean start with. So ang variable na name nga sulod sa name is Pauline Dumanlang, start with Pauline. So system out that print line start with. Then sa line 23 nag-initialize na po ko nga ang code 1 is ang sulod is Java. So convert into carat, nabutang ko char, then carat, then equal to code 1 nga Java. So convert into carat 2, then mo system out na po ko dire print line, then mo na siya. So common built-in functions. Built-in functions refer to those predefined functions that come along with a programming language. They are designed to perform common tasks and don't require any extra installation or importing to be used. So ang common built-in function daw ko no kay mao ning mga function na kauban na naa sa programming language. Di na kailangan i-install or i-import pa. Kay ready na sila gamiton para sa mga normal na buhatonon. Then sa Python common built-in function and description mo ni akong ibutang. So first nag-comment ko allowing user input. So mo na yung pattern. So first nagbutang ko variable na user slash name is equal to input. Nagbutang ko input para maka-input ko nga ako user. Then iyang value mo na yung sulod. Dire ko maka-input ana. So sa line number 4 nag-print ko nga mo na yung magawas is my name is mo na yung user mo ni magawas katong sa user input nga imong gi-input. So sa line number 6 nag-comment na po ko print to the standard output device. So nag-print out ko din og hello world, then mo na yung output hello world. So sa line number 10 nag-comment na po ko return a sequence of a number starting from 0 and increment by 1 by default. So nagbutang og condition diri og 4. So for I in range 5, then nag-print kog I, mo na yung output 0, mag-start siya sa 0, 1, 2, 3, 4, wala po ng 5 kaya man taman. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. So, line 15, na-comment na po kog return the length of an object. So, nagbutang kog variable na code, then ang equal to nag-equal siya sa Python mo niyang value. So nagbutang ko variable na po outro nga code slash length, then equal to length code. Ipon niya ang og pila ka book letter niya unsa siya kataas on. So
So ipunin mo 1 2 3 4 5 6, then nag-print ko diri og code length nga ang sulod sa code length is ang code nga ang Python gihap niya ang pila ka buok. Ang ma-output is 6. Then diri sa line 21 nag-comment na po kung return the type of an object. So sa line 23 nag-assign na po ko nga si A is equal to programming mo niyang kuan result, then nag-print ko og type is equal to A, then ang iyang output is kuan less than class, then quote str quote, then greater than. Then sa line 26 is nag-comment na po ko return a list, then nag-assign na po ko nga si name is code. Then the next line is 29 is nagbutang na po next line nagbutang mo string, then equal to list, then ang name ang sulod sa name is ang code. Nagprint na po string, then mo na yung magawas maglagyo siya. So, output C, comma O, comma D, then comma E. Then sa Java pod mo na akong gibutang ang mga example. So mo ni example sa Java. So first nagbutang ko file name, then dire sa line number 3 nag-comment ko nga using system.out.print, then ganito pong isa is using system.out.print line. So sa line number 4 nagbutang ko system.out.print sa Java. Then sa line number 5 nagbutang ko system.out.print final mo niyang kuan. Nakalamang sa print line is mo automatic siya mag-add siya new line automatic. So sa line number 7 is nag-comment na ko using string.length, then nagbutang og data type na string, then iyang variable is name, ang sulod sa name is Angelica, then nagbutang og data type na int, then name length na variable, then equal to name na Angelica, then ipon din niyang length, then nag system out that print line system.out.print line nga name nga ang sulod sa name length is ang name na Angelica, ipon niya ang letter sa Angelica. So 1 2 3 4 5 6 7 8, so mo na yung output 8. Then sa line number 12 nag-comment na po kung using integers parse int. So nagbutang na po data type na string, then ang iyang variable is age text, then mo na yung value 20, then nagbutang na po data type na int, then iyang variable is age, ang sulod sa age is integer that parse int, then age text. So nag system out that print line ko nga ang age, and mo na yung sulod. So ang mo print is 20. Then sa line number 17 nag-comment na po using double.parse double. So nagbutang na po string dire nga iyang variable is price text, then mo ni yang value. So double price, then ang price, then equal to double parse double. So mo ni yung price text, ang sulod niya mo ni yung price text 8.99. so system out.print line price, then mo ni yung output 8.99. so dire sa line number 22 nag-comment na po using to lowercase, then nag-initialize na po ko nga nagamit ko data type na string, then akong gipanganlan og name 2, then ang sulod is Darwin, caps lock na Darwin. So nag-assign na po ko dire nga si name 2 is equal to name 2 to lowercase.
Nagbutang ko sa line 35 og system.out.print line para ma-print na nga ang name 2 is Darwin. So to convert into lowercase, nagbutang ko kuan kani to lowercase, then ang output ana is D small letter DARWIN. Then dire basic modules or classes. Basic modules classes are small and reusable parts of code that help organize and simplify program. They make it easier to reuse and manage part of a program. So kini sa kay kagmay na part sa code na pwede gamiton otro. Nakatabang sab ni siya para ma-organize ug mapasayon ang atong mga program. Naghatag sab siya og presentasyon sa mga example kung unsaon paggamit ang Java ug ang Python. Then mao ni ang akong gibutang sa Python basic modules or classes and description. So dire sa line number 1 nagbutang ko class module import random. So sa line number 3 nag-comment ko integers. So dire sa line number 4 nag-assign ko nga ang a is equal to 10. So nag-print ko dire og integer colon ang a nga ang sulod sa a is ang 10, integer 10 na siya. So sa line number 7 nag-comment na po ko float. So sa 8 nag-assign na po ko nga b is equal to 3.14. Nag-print na po ko float, then colon b, ang sulod sa b is 3.14. Then sa line number 11 nag-assign na po ko nga c2 plus 3j. So complex ni siya nga so nag-print ko complex, then ang sulod sa c mo na nga 2 plus 3j mo na yung sulod mo na yung print. So sa line number 14 nag-comment na po ko class string class, then nag-assign na po ko dire nga ang name is Python. Nag-print ko dire og string colon, then ang name nga ang sulod sa name is Python. Then, sa line number 18 nag-comment na po ko boolean, then nag-assign na po ko dire nga is easy, then ang sulod sa easy is true. Then nag-print na po ko direct boolean is easy mo na yung magawas. Boolean easy boolean true. Then sa line number 22 nag-comment na po ko direct og list, then sa next is nag-assign na po direct nga nag-assign na po ko direct nga ang fruit, ang sulod sa fruit is apple, banana, and cherry. Then nag-print ko dire og list, then ang sulod sa nag-print ko dire list, then yang equal. So amo na yung magawas apple, banana, cherry mo ni. So by list apple, banana, cherry. So dire sa last nga line is nag-comment ko og random to nagbutang ko og random fruit, then ang equal to random choice mo random na siya automatically. So nagbutang ko print randomly selected fruit. So ang output ana random lang. Sa Java po mo na akong gibutang nga modules classes. So first nagbutang ko class method, then import java.util scanner. So diri nga line nagbutang ko sa akong file name inanglan ni sa Java. Then diri nga line nag-comment ko using the scanner class to read input. So diri butang ko scanner object, then akong gipanganlan og scanner. So diri sa next line is nag-comment ako using system class for output. So dire system.out.print, so enter your name mo na mo input diri ka mag-input ana. So diri nga line
butang kag string nga data type, then imong name, ang variable na name, then equal to scanner, that next line mo automatically na siya next line. So dire na pud nga line nag system.out.print ka og enter your age. So dire next na line is nag-assign na pud ka nga ay nag-initialize na pud ka nga int is sulod sa age is age equal to scanner. So automatically na pud na siya og next line next int. So dire sa next na line na pod nag-assign na pud ka nga ay nag-initialize na pud ka nga nagamit kag data type na int, then imong pangalanan og age wrapper. Ang sunod na is age. Then nagbutang kag system.out.println dire, then imong text man imong text. So hello, then ang variable ang value sa name is tong name mo ni ang name. Hello, katong imong gi-enter nga name mo na imong gawas dire, example name, then the next is you are mo na yung imong gi-input sa age wrap mo na yung mugawas years old, then mag-close ka sa imong scanner object. Tama to.